Isang manigong bagong taon po sa ating lahat, mga kababayan. Saan ka mang dako at panig ng mundo, naway tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas sa virus na lumalaganap sa mundong ito. Higit sa lahat, naway tayo'y pagpalain at proteksyonan sa mga sakuna at lalong-lalo na sa mga lalang ng kaaway. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang patungkol sa matagal ng paniniwala na kung saan ay dekada-dekada na ang at halos ilang henerasyon na ang dumaan, ay ganun pa rin ang ating napag-alaman patungkol sa sinasabi nila na tatlong hari na dumalaw sa sabsaban ng isinilang si Kristo. Totoo ba na tatlong hari ang dumalaw sa sabsaban? Alam na ba ninyo ito, mga kaibigan? Totoo ba na tatlo sila? Ito po ang nais kong i-share at ibahagi sa inyo para mapatotohanan natin ang mga bagay na ito na matagal nang nailihim sa atin ang katotohanan. Wala ako pong balak na sirain po ang inyong paniniwala, bagkus ito po ay ibabahagi ko lamang sa inyo na kunting katotohanan at nawa ay bigyan nyo ito ng pansin kahit ilang minuto lamang na inyong pakinggan. At simulan po nating basahin ang sulat ni Mateo sa chapter 2 verse 1. Ay ganito po ang kanyang sinasabi. Nang ipinanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga karawan ng Haring Herodes, narito ang mga pantas na lalaki. So ang tinutukoy rito ay mga pantas na lalaki. Wala po tayong mababasa dito na mga hari ang dumalaw, kundi sila po ay mga pantas na lalaki, wise man na galing po sa silanganan at nagsasabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at narito kami upang siya ay sambahin. So sila po ay dumaan sa kay Haring Herodes at si Haring Herodes ay nang pagkarinig niya na mayroong hari daw na isisilang, ay siya po ay nagugulumihanan at siya po ay nagsabi at tinipon niya ang mga pangulong saserdote at eskriba at sinayasat kung saan nga kaya ipanganak ang Kristo. Kaya pagkatapos niyang tinipon ang mga saserdote ay tinawag niya ng palihim. Verse 7. Nang makagayoy tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahon, isinilang ng bituin. At sila'y pinayaon nila sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsipagparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasumpong ninyo sa kanya ay pagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sasambahin. Ito po ang sinabi ni Herodes, ngunit may balak pala siya na patayin ang sanggol. At lumakad na ang mga pantas na ito na lalaki at nang makita nila, verse 10, nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak at nagsipasok sila sa bahay, verse 11. So maliwanag dito na hindi po sabsaban ang kanilang dinatnan. Hindi nila dinatnan ang bata doon sa sabsaban, kundi sila po ay kanila na pong dinatnan doon sa bahay. At sila'y nagsipasok sila sa bahay at nakita nila ang sanggol. So hindi na bibi ang batang ito, kundi siya po ay young child. At kanyang nakita ang kanyang inang Maria at nangagtira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan. Yun po ang totoong nangyari. Hindi po dinatnan ng mga wise man
ang sanggol doon sa sabsaban, kundi dinatnan na nila sa bahay kung saan nakatira sina Maria at Joseph. At ang mga wise man na ito mga kapatid ay hindi po tatlong hari at sila po'y walang pangalan. Sila po'y mga pantas. Ibig sabihin, sila po yung mga astronomers na nanggaling pa sa silanganan upang kanila pong pag-aralan ang mga heavenly bodies. Nagkataon lang na kanila pong nakita ang bituin na ito na kumikislap-kislap sa itaas at kanila po itong sinundan at sila po'y dinala na kung saan nakatira na sina Jose at Joseph, sina Jose at Maria sa kanilang bahay, hindi na po sa sabsaban mga kapatid. Kaya mali po yung ating nakikita na larawan na kung saan mayroong tatlong hari daw na nag-alay ng kanilang mga alay sa sabsaban. Mali po yun, kundi ang mga pantas nito ay hindi po mga tatlong hari kundi mga pantas. Hindi po mga tatlong hari kundi mga pantas ang dumalaw sa sanggol na kung saan almost 2 years na ang kanyang edad. Kaya ayan po ang katotohanan. Maling-mali po ang ating napag-alaman sa panahon ng dumating na itinuro ng pangkat ni Magellan na kung saan ay halos 300 sobra ang kanilang pamamayagpag sa Pilipinas at itinuro ang maling turo na wala sa Biblia. Kaya dapat ang ating paniniwala po ay nakatuon lamang sa Biblia mga kapatid, mga kaibigan. Huwag po tayong maniwala sa sabi-sabi. Dapat kung tayo po ay nakikinig sa nagtuturo, i-base natin sa Biblia. Katulad sa sinabi ni Jesucristo sa John 17 verse 3, sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. So ang tinuturo ni Jesus Christ dito sa Biblia, na sabi niya, pag nalaman natin ang katotohanan, yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Dahil ang itinuturo rito ni Jesucristo ay ang isang Diyos na tunay, walang iba kundi yung kanyang Ama. Siya po ay sinugo ng Diyos ayon sa sinabi sa John 3:16, for God so loved the world and He sent His only begotten Son. Ipinadala niya po ang kanyang bugtong anak. Hindi niya po pinadala ang kanyang sarili, kundi pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na kung saan ay isinilang ng isang babae. Ayon dito sa Matthew, sabi pa rito, chapter 1, verse 20, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip at nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. So si Maria nang nagbuntis ay nagli siya ng isang taong banal, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang Espiritu ng Diyos ay nag-indwell sa Kanya, nanahan sa Kanya. Kaya si Jesucristo ang ginamit ng Diyos na mouthpiece ng Diyos upang salitain ang mga salita ng Diyos. Ayon nga rito sa Hebrews chapter 1 verse 2 ay ganito po ang kanyang pagkasabi sa kanya pong sulat. Sabi niya, ang Diyos, chapter 1 verse 1 and 2, ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So nang wala pa si Jesucristo, ang Diyos ay nagsalita. Ginamit niya ang mga propeta upang siya po ay magsalita. Ngunit ngayon sa ating panahon ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino yung kanyang anak? Si Jesucristo, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. So si Jesucristo ang dahilan upang ang Diyos ay patuloy na kanya pong pagyamanin ang kanyang lalang. Maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang dito na lamang. God bless.